93.9 IFM. Itanong mo kay Kuya Jobber. Hello. Yes, hello. Hello! Magandang Hello, gabi. good evening. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi rin po. Ano ang paglilingkod ko sa'yo? Meron lang po akong dapat na itanong sa inyo. Okay lang po ba? Oo naman, siyempre naman. Tungkol po ito dun sa dati kong syota na nakasalubong ko dyan banda sa may Buendia LRT. Nung kasi high school pa lang kami. Ngayon, nung nagkasalubong kami, medyo nakwentuhan muna kami. Ngayon, diniscuss niya nga sa akin. Meron daw akong baby sa kanya. Meron kang? Meron daw akong baby sa kanya, 7 years old. Baby! 7? 7 years old. 7 years old na raw. Ang tagal-tagal na po nun, di ba? Since 2001 pa. Kasi ngayon lang kami nakita. Tapos sinabi niya sa akin, 7 years old na raw yun. Nakakagulat naman po yata, di ba? Tsaka bakit ngayon lang? Bakit ngayon niya lang sinabi? Dati naman lagi kami nagkikita, nagkakasalubong kami dati sa Taguig. Tapos ngayon, nagkasalubong kami din sa may Buendia LRT. Kahapon lang. Kalokohan yun. 7 years old na, tsaka niya lang sinabi na may anak ka sa kanya. Ayun na nga po eh. Kaya sabi ko nga sa kanya, parang hindi naman ako makapaniwala sa sinabi mong yan. Na meron akong baby sa'yo. Baka naman hindi akin yan. Sabi niya, hindi, sa'yo talaga yun. Matagal na kitang hinahanap. Alam mo, may tinatawag kasing ng lukso ng dugo. Di ba? Pag nakita mo yung bata, yung iba yung pakiramdam mo talagang parang anak mo yan. Malalaman mo yan eh. Ako nga, yung nanay ko dati, ilang taon ko na hindi nakita. Nung nakita ko, naramdaman ko nanay ko talaga yun. Tapos bigla po siyang parang lumuha. Kasi, yun nga po, hinahanap daw niya ako sa how many years. Baka naman di ka lang talaga niya na mahagilap. Pumunta po siya dati sa dating bahay namin dyan sa Taguig. Kinuha daw niya yung number ko. Binigay naman, kaya lang, mali naman pala ang pagkakabigay. Baka nga matagal ka na niyang hinahanap talaga. O ano ba nangyari sa inyo nun? Ba't kayo nagkahiwalay? Narinig daw po niya yung boses ko nung tumawag daw ako dyan sa inyo. Dito nga po. Nabosesan ka. Bakit ba kayo nagkahiwalay? Nung nagkahiwalay kayo, walang nangyari sa inyo? Na wala kang... May naalala ako. Ilang beses na bang may nangyari sa inyo nun? 2 times. 2 times, tapos bigla na lang kayo nagkahiwalay. Yun nga po, bigla. Pwede nga. Pwede rin na sa iyo yun, di ba? Pwede. Kasi matagal kayong hindi na nagkita. Kinokontak ka pala niya, hindi ka naman niya makontak kasi mali nga yung number na binigay. Pero dapat ko bang tanggapin yung bata? Kung iyo, oo naman. Ikaw. Sabi ko nga sa kanya pa-DNA test kaya natin. Pwede yun. Madali lang yun. Pero parang nagulat siya doon sa sinabi kong yun. Ba't siya nagulat? Hindi ko nga po alam. Sabi ko nga sa kanya, ba't para kang nagulat at bigla kang namutla? Yun lang ang pinakasolusyon doon. Magpa-DNA test kayo. Tapos pag nalaman mo, paano pag nalaman mo anak mo ngayon? Yun nga lang po mayroon, kasi yun nga, may anak-anakan ako, baka hindi pa rin magulat din yung bata. Bakit magugulat? Baka biglang magulat, may anak ka pala. 7 years old? 7 years old. Parang hindi magkakalayo ang edad. Wala kang magagawa. Kung talagang anak mo yan, anong gagawin mo? Itatakwil mo yung anak mo? Di ko nga po maintindihan, kaya naguguluhan ako Nagulat na lang ako sa lahat ng mga... Kung anak mo yan, pag nagpa-DNA test kayo, siyempre, anak mo yan. Meron ka rin kahit paano, ikaw, di ba? Bilang tatay niyan, meron ka rin, sana, kung meron kang pusong ama, kung tatay ka talaga, anong gagawin mo? Di ba? Kailangan naman itakwil mo yan. Kaya mo ba? Kapag nalaman mo totoong... Tapos sa tagal-tagal, 2001 na last na may nangyari sa akin. Tapos ngayon lang. Kasi nga, hindi ka nga makontak. 2010. Kaya nga, kung hindi ka nga makontak, dahil bata pa rin naman yung girlfriend mo noon, baka naguguluhan din, nahihirapan din. Diba? Tapos sabi ko nga rin, Tapos sinabi ko nga rin, tinanong ko sa kanya, may asawa ka na ba? May kinakasama daw. Wala naman siguro siyang, wala naman siguro siyang intensyon na maging kayo pa. Siguro nagkita kayo, sinabi niya sa'yo, alam mo ba na may anak ka sa akin? Baka pinapaalam lang. Pinapaalam lang siguro sa'yo. Huwag kang mapraning, di ba? Tapos sabi niya, handa ako raw bang tanggapin yung bata. Yung sagot ko naman, sa ngayon hindi ko pa sasagot yung tanong mo.
Siguro pag tinatanong niya, isip ko, may anak ka sa akin, kung sakaling mapapatunayan ko sa yung anak mo talaga to, Apo. kaya mo bang tanggapin? Kaya napakilala lang din naman sa'yo, wala mong masama dun. O, di ba? Kung tatanggapin ko, yun nga yung naguguluhan ako. Tagal na po kasi talaga. Ikaw ang nagtatanggap niyan eh. Kung malalaman mo nga na anak mo yan, tatanggapin mo ba o hindi? Kung malalaman mo, DNA na. Opo. Ay, tatanggapin mo, hindi. Yun nga, magulo. Gulo dun. Anong magulo dun? Anak mo nga eh. Hindi pa ko nga po confirm kung akin. Kaya nga, talaga. paano nga sabi ko kung nagpa-DNA test ka na, tapos nalaman mo anak mo nga. Oo, hindi tatanggapin ko na lang din po. Hindi, Syempre, dapat kasi- mong tanggapin. Anak mo yan eh. Di ba? Oo, Okay? okay po. Kaya pa-testing mo muna. Pag nakuha mo kung talagang ang sarap kaya na malalaman mo, ang tagal-tagal hindi mo nagkita, yung anak mo pala yan. Tapos iiwan daw po sa akin. Wow. Ay, mag-usap kayo pagka nalaman mo na. Di ba? Nasa sayo na yan kung ano yung decision mo. Di ba? Sa pag-uusap niyo yan. Di ba? Opo. Okay na? Okay na po. Sa IFM, siguradong. Enjoy ka. Itanong mo kay Kuya Jobber. Wala naman palang problema masyado eh. Pinaalam lang naman sa kanya. Hindi, nabigla lang siya. Pareho silang nabigla. Kasi mga bata pa nga sila eh. Kung anak mo yan, nasa yan. Kung ayaw mo na, di ayaw mo na. Diba? Nasa kanya yun eh. Pero kung bilang magulang, ewan ko lang kung pag nalaman niya talagang anak niya yun kung hindi siya matuwa. Anak ko, itong taon na hindi nagkita. Pera. O, alis na kayo. Marunong na manghingi yan. Marunong na yan. 7 taon, bata, bigyan mo ng 20 ngayon. Pag Pasko, baka isumpa ka yan. Ninong, hi! Oh, anak, sensa ka na rito ha. Thank you po. Kulay orange! Wala may Hindi na bata manilaw-nilaw. Yung mga may nakagano na kasi mangot na may salamin. Yun ang pinakagusto nila ngayon eh. Yo. 500. Ikaw, wala ka namang ipit ka. No? Ipit. Pasko eh. Naku, ang matindi niyan, yung mga umiikot, yung mga rumorobing. Oo, yun talaga. Kasama pa nanay Naku, minsan. nasa tradisyon na yan. Ipapunta ka sa may bandang Rizal. Naku po, pagdating ng 25 ng madaling araw, ayan na! Pila-pila, may mga hila-hilang mga bata. Punta tayo kay Ninong. Naubliga si Ninong. Kaya si Ninong nagpapagawa ng mga underground. Mga nandun lang sa Kisame. Tapos si Ninong po, ay wala siya. Sa taas. Nakatago. Sa ilalim, sa underground. Kaya kailangan paghandaan yan. Ako po. Kahit na yung mga bata lang, bigyan mo sila ng mga Lalo na magpapasko. Ay, dapat mag-ipon-ipon na. Ay, naku, dami kong inaanak. Ito, ako yung board, may nag-text sa atin ha. Mula kay May. Kuya Jobert, bakit po ba laging basa ang ilong ng pusa? Napapansin ko rin talaga, alam mo kasi ang mga pusa, may pasma pala sa ilong yan lahat. Bakit naman sila lang nagkapasma sa Kasi, ilong? laging, kahit na naiinitan, dilaan nila, nababasa. Hindi mo pagpagod ka pag hinugasan mo yung mga parte ng katawan mo na nagkakapasma. Yan, yung ilong, dila ng dila. Lagi silang may sipon. Hinawakan mo yung mga, basa nga lagi yan. Napapansin ko. Ang sarap-sarap pa naman hawakan ng Malamig kasi, no? Oo, malamig. Pero hindi ko lang alam, ha? Mukhang hindi naman, eh. Hindi lahat, ha? Nagtitsempo lang ata. May nagtanong sa akin din yan, eh, kaibigan ko. Bakit daw basa ang ilong ng pusa lagi? Hindi naman. May tuyo ako kayang meron akong pusang nakitang tuyo yung ilong. Pinunasan ko, eh. Basa ka pala lagi, ha? Tutuyo din. Pero dahil ata yan sa sobrang tawag dito, yung parang moist na pag dinidilaan ng pusa. Yan. Dinidilaan nila yan lagi. Nagkaganon kaya lalo na pag yung pero kahit mainit Basa. Basa. Mas Dinidilaan malamig. nga nila, eh. Kasi yung ilong ata nilang nag-ano ng ginaw o init sa katawan nila. Yung makasensitiba yun. Kaya pagka dumudumi yan, naamoy nila, no? Baho na yan. Pero mababait yung mga pusa. Ano? Malinis. Ang malinis. Kita mo kahit pala. di naliligo yung mga yan, kahit yakap-yakapin mo yan, naku, ang lilinis niyan. Huwag lang silang dudumi. Naku po.
Pero yung mga dumi nila, talagang Tinatakpan nila. Tinatakpan nila. Pero kahit takpan. Ako po. Yung kung ba kinakain kasi ng mga yan. Mga daga. Ay. So, dahil ang dahilan na bakit basa ang ilong ng pusa, pasmado. Ay, pasmado sila lagi. Ba't naman papasma, hindi naman ginagamit. Ay, kinaano nila nga, pagka mainit, nabasa nila lagi ng laway. Kaya ganun. At saka lagi may sipon yung mga yan. Kasi amoy din ang dumi nila. Ang baho ng tae. Yun lang, nasa libro ko yan eh. Ito po, yung tropang hamog, si Hayden at si Errol na nakatambay sa Recruitment Internet Cafe. Lahat po kami ay nakatutok sa inyo. Magkadugtong po ba yung buhok? Tanong yan. Oo, hindi pwede. Hindi, ang sagot hindi. Ito, Jobert, pakibati naman kami mga G3 Good Guys Gangsta. Gangsta! Hi mga 3! Sa pangalawang pagkakataon daw, nakikinig sila sa atin. Maraming salamat mga... Nagiinuman. Anong pangalan ulit? G3 Good Guys Gangsta. Mga pare-parehas lang naman sa atin yan eh. Mga kaibigan natin, mga tropa natin yan. Hi sa inyo. Yun. Kasi nagiinuman. Tapos background daw tayo. Yes, happy listening mga brad. Tsaka si Von, Dutch, Arvin, Ana, Marie, Tomada, Mia, Fatima Season. Happy 18th birthday from sa kanila. Tibo niya ngayon. Nino, happy birthday kay Mia Fatima Season. Happy 18th birthday. Tibo. Happy birthday, Mia. Tawag niyo lang po inyong mga katanungan para kay Kuya